Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila is a Feel Good Wednesday. Ano Friday? Masabihin mo sana Friday. Nakita ko yun. Oo nga. Akala ko kasi oras na para mamahinga na naman. Nakakalurky. Dito ma-realize talaga, no, adulting is hard. Totoo naman. Yung tipong ang dami mong nararamdaman kapag puyat ka na. Correct. Ang hirap makabawi kapag puyat ka. Dati carry lang eh. Oo. Kasi kagabi po kasi galing kami sa, alam mo na, Rocket is Live. Yan. Medyo late na tapos. So, Oo. nakauwi tayo. Anong oras ka nakauwi? Mga 1, past 1. Nakatulog ako 3 a.m. Alam, bakit 3 a.m.? Iba talaga kapag ganun madaming talaga. Isipin. Madaming isipin na bayarin. Hindi nakakatulog agad. Oo, hindi sa sobrang dami ng bayarin. Di ba galing tayo ng BGC? Oo. Siyempre, dumaan na Makati. Tawid Makati, tawid EDSA. Tapos napadaan ulit ako sa Makati Ab. Ayan Sabi na ko, naman kaya pa. Marami pang tao. Anong ginawa mo sa Makati Ab? Ikaw yung customer? Ikaw yung ikaw nagpa-pick up? Huwag mo nang gawin yan, makunat ka na eh. Alam mo yung speaking of Makati Ab na yan, natatandaan ko, nag-work pa lang ako sa bangko. Meron diyang basang parang convenience store. Okay. Basta somewhere along the way. Noon pa yun, super tagal na. Ewan ko, nandun pa din yung convenience store. Madami yun. dong convenience store. Oo, kasi may syempre. 7-Eleven, dalawa 7-Eleven. Doon sa Burgos, may Family Mart din. Yan, ganyan. So anyways, mukhang 7-Eleven yata yun so many years ago. Nag-work pa ako sa bank. Tapos, kalalabas ko lang, bumili kasi ako ng Yossi. Alam mo yung mga binibili natin ng araw. Yossi lighter, ganyan. So, kakalabas ko lang. Paglabas ko, nakatayo ako kasi iniisip ko kung sasakay ba ako ng FX or magbabas na lang ako pa uwi. Parang ganon. So, tambay ng kaunti, iniisip ko kung anong gagawin ko. Merong AFA, may Amerikano partner. Kasi ang daming AFAM dyan ang dami. Dumaan siya, tapos kinurot niya talaga yung noo ko. Pinisil niya talaga ng bonggang-bongga. As in, nakakaloka. Kaya ever since baka naman akala niya ikaw yung nawawala niyang anak. Feeling ko nga eh. Magkasing laki. naman yung mga ilong nila laki, diba? Kakalurky talaga, hindi ko makakalimutan talaga experience na yarn. Bakit kasi nandun ka? Ang dami naman bilihan ng Yossi. Ay, ito na bilihan ko dati. Hindi tayo nagkita doon. Hindi ka naman nag-Yossi. Ano ginagawa mo doon? Tambayan. Pa-pick up, ganon? Tambayan lang. Okay. Ang sarap doon, ang sarap tumambay doon. Kasi natutuwa ako, ang dami niyang ilaw. Ang daming nangyayari. Parang very festive. Oo, correct. At saka kung di ba normally traffic dyan eh. Basta tatawid ka sa Burgos yan. Tapos dahil mabagal yung takbo ng sasakyan mo, makita mo namin nag-o-offer ng massage. Magpapamassage ako na. Nag-drive nga ako eh. Okay. Alam na this. May ganon. Tsaka nung time na yun, partner, ewan ko hanggang ngayon ha, ganun pa rin ba? Madami pa rin tao. Hindi kasi parang feeling ko nung mga time na yun, yung kwento ko yung nung nag-work pa ako sa bank, sobrang ilang 2 decades ago na yun eh. Parang feeling ko Makati Ave lang yung ganun. Yung ganun ka. Basta yung area na yan, hindi lang yung along Makati, yung buong Pobla. Yan, yung poblasyon. Yung area na yan. Oo. Parang yung ibang cities wala silang ganun. Or baka tambayan ko lang, o kaya baka doon lang kasi yung ginagalawan ko. Kaya parang feeling ko yun lang yung talagang talamak. Basta di masaya kasi tumambay dyan. Ang liwaliwanag, parang gano'n. Ang daming ilaw na kumikislap. Gano'n, tapos ang daming nagagala ng mga tao, nag-uusap-usap sila sa labas ng kalye. Tapos ang daming foreigner. Alam mo naman tayo, parang ang hilig natin sa mga ganyan. Oo. sa mga ilaw, parang ang pangat pakinggan, ang hilig natin sa ganyan. Alin sa mga sinabi natin? Alin sa mga sinabi? Nakakalurky. Ayan, so yun nga, pinag-uusapan namin ni partner. Talagang siguro nung mga ilang years back,
na kahit na rumakit ka ng bongga, umuwi ka ng alauna, nakatulog ka ng 3:00, gigising ka ng dati partner yung show natin, parang meron tayong radio show na nag-start ng 6, no? May ganon. Yes, 6 a.m. Oo, 6 a.m. So isipin mo, galing kami ng racket, gumimik pa kami. May pag-inom pa yun, di ba? Tapos kailangan makapasok by 6 a.m. Walang reklamo, ang taas ng energy namin. O di ba? Ngayon, totoo. alam na this. Yung di ba yung kulangin lang yung 8 hours mo natulog? Parang ang hirap bumawi. Correct, parang ilang araw mo kailangan bawiin, ganyan. Totoo. Oh my gosh. So adulting is hard. Totoo yan. Pero sabi nga nila, totoo nga daw naman, na kapag ka ikaw ay tumanda na, sinisingil ka daw ng lahat naman pagka-yolo mo nung bata ka. Ay, nako. Yun yung sabi, di ba? Alam mo, yun yung mga panakot lagi ng mga lolo't lolo, mga matatanda, tito, tita. Naniniwala ka ba doon? Parang sa palagay ko sa nangyayari sa akin ngayon, parang may pagsingil na rin talaga. Tsaka alam mo, partner, dati kayang-kaya ko yung heels na sobrang tagal. Okay. Ewan ko, napansin mo kagabi, partner, yung pagka sabi ko dun sa last na pagka-announce natin, ayan, introduce dun sa last na performer, partner, pagbaba ko ng hagdan, yung tuhod ko bumibigay na talaga siya. Hindi na kinakaya. Kaya nga, alam mo, nabibilib talaga ako ng bonggesyo, sobrang taas ng tingin ko lalo sa mga beauty queens. Kasi sobrang taas lagi nung kanilang mga heels during pageants. Yes, Tapos, yes. hindi madali yung ginagawa nilang rarampa with a smile, ha? Tapos, ilang oras yun na nakatayo. Tapos, nakangiti. Hindi talaga madali. May halong nervyos, may halong kaba. Yung parang feeling ko kasi anytime pwedeng bumigay yung mga kasi masakit kaya sa kasukasuan, sa may ankle, sa may tuhod, alak-alakan, ganun. Totoo yun, no? Ilang beses tayo nakapag-host ng mga beauty pageant. Correct. Diba yung Aliwan Fiesta natin na ang tutusin yung mga suot talaga nila, sobrang bibigat, 20 kilo. May mga ganung kwento ng ng ginawang mga costume. Totoo. Na irarampa nila sa station. Ito pa malupit, hindi lang rampa. Tama. Naalala mo kunyari ba, waiting sila kasi nag-a-adlib pa tayo. Tayo tuwang-tuwa, sila naiinis na sa atin. Correct. Kasi ingay naman itong dalawa, hindi na lang kami parampahin, ang dami pang sinasabi. Ay, totoo yan. I'm sure na-miss nyo po yan yung live na Aliwan Fiesta. Yes. Hindi nyo alam, sumusunod lang naman kami sa instruction ng direktor. Humahaba yung sinasabi namin kasi kailangan mag-stretch. Sabi sige, talk, gano'n, stretch. Siguro kapag gano'n din naman kasi merong hindi ready pa na kandidata. Yung gano'n. Kasi naman, kilo-kilo po talaga yung dala-dala nila. Tapos ang nakakalurkey pa dito kapag kaaliwan, at dito ako bilib na bilib partner, yung ramp natin, inclined plane. Ano ibig sabihin nun? Pataas, pababa. So papaano mo, 'di ba, ibabalance ang dala-dala mo, sobrang bigat na costume, babalance ka dun sa packet na yun na parang medyo madulas pa. 'Di ba? Tapos naka-high heels pa. Totoo yun. Nakakabilib. At kami po mismo, kung nakita niyo po sa Love Radio Manila TikTok and IG, nasa Reels po namin, pinost po namin yung nagsuot po kami ng festival costume. Ilang oras lang po namin sinuot yun. Hindi pa kami naka-high heels, 'di ba? Tapos mas madami pa pong upo kaysa sa lakad. Pero yung reklamo namin, wagas. Talaga naman. Sa'yo, gaan lang naman yung ilang kilo lang yun. Mga 72 lang naman, di ba? 68 kilos. Pinaano ko Basta isang buong bata yun, partner. Isang bagong tao. Yung bigat nun. Totoo, diba? ang hirap. Ang hirap. Paano na lang yung mga talagang sumasali sa mga pageants. Yes. Sumasali sa mga street dance competition na ang suot nila talagang ang lalaki, 'di ba, na ang bibigat, na naglalakad sila sa init ng araw. Na sumasayaw. 'Di ba? Na sumasayaw, na nakangiti. Kasi totoo. ako naisip ko pwede naman sige, maglakad. Magsuot ng costume. Pero hindi na ako nakangiti. Galit na ako, partner. Masungit na aki. Diba yung wala kang ang dala, nainitan ka lang Kaya nga mainit na ulo mo True. Ayan, pina-flash natin ngayon sa ating Love Radio Manila FB Live. Yung costume na sinuot po namin. And thank you very much, Bermudez Creations. Yan. Sa kanila galing ang ating costume. Ang galing-galing mong gumawa. Ang gara-gara. Alexis Bermudez. Hello, Alexis. Sobrang gara talaga nitong mga pa-costume na
ito. At ang bibigat talaga niyan. O, di mo, kandidata ka doon, partner. Oo nga, ha? di ba? Ang hindi ko pa makakalimutan, talagang nag-ano kami, ano tawag dyan, nagbunutan po kami para fair yung tungkol sa costume. Tapos ang dasal ko talaga, partner, yung mapunta sa akin yung wala masyadong... Yung balot ka. Oo, yung balot ako. Oo, tama. Ang nangyari, ako pa yung hindi masyadong balot. Nakakalurke. Yung marami pinakitang skin. Ang dami pinakitang puwet. May puwet sa likod. Nakakalurke. May palikod. Nakakalurks. Pero yun, na talagang... yung level ng pagtingin sa mga sumasali sa pageant, yung mga bukonera, kontesera, yung mga nasa street dance competitions, talagang grabe, saludo po kami sa inyo. Napakagaling po ninyo. Super. Kami nga malipasan lang kami ng gutom. Migraine yan 2 days. Mainit sure, agad ang ulo, diba? Lipas gutom lang yun. For sure, yung mga sumasali sa mga Bucon, partner, hindi naman sila yung kakain ng matindihan. Kami ni Chuper, hindi kami makapag-host na hindi kami pinakain eh. Diba? Itong mga to, for sure may lipas gutom. Kasi pag kumain sila na marami, pwedeng kita mag-bloat. Oo, pwedeng mag-bloat. Makita ay busog siya. Oo, correct. Meron ba siya ngayon? Ba't bloated? O yung candidate number 2, parang kakakain kaya lang. Kaya yung candidate number 8, kakapanganak lang ba? Diba yung ganon? So hindi sila kakain. Totoo. So malilipasan. Isipin mo yun, nalipasan ka ng gutom, nakangiti ka pa, naka-high heels, OMG. Correct. Diba? Hindi madali. Kaya wag pong yung pagtatawanin ninyo pag halimbawa hindi magaling sumagot o kaya pagtatawanan kapag nadulas. Bumibigay po kusa yung yung mga... Nawawala ka sa balansa talaga minsan. Lalo na kung wala nang puwersa kasi pagod na it really happens. Totoo yun. Nakakawala talaga ng sustansya ng katawan at saka ng isip. Kahit alam mong talaga nag-train ka para dito, pag pagod ka na, di ba minsan hindi mo na nasasagot na maayos yung tanong. Correct. Minsan nga nawawala ka sa choreography eh. Tama. Di ba yung blocking sa stage minsan dapat dito ka exit sa iba ka napunta. Totoo. Kasi pagod ka na. Nakakawala kaya nakakasira ng pangunawa, di ba? Tapos ang bigat-bigat pa ng bit-bit mo sa sa mga kamay mo, yung nakapatong sa ulo mo. Tama. So yung level of difficulty talagang hindi mo maipaliwanag kapag sumasali sa mga sa mga ganyan. Kinikwento namin to kasi nagtry kaming isuot yung mga mabibigat na costume. Na mga sumasali sa ganyan. Babae at lalaki na try po namin. So sobrang saludo po kami and now I understand, partner. Bakit may age limit? Oo nga. In a way, may truth to that. Kung bakit may age limit, parang gets mo na, kaya correct. pala. Kasi hindi na pwede dito yung mga yung kagaya natin yung mga 40-hin, 30-hin. Yung mga 30-hin, medyo nag-uumpisa na kasi yan sa amoy ng liniment, di ba? Aminin mo na, very tita na yan. Nagugustuhan mo na yung amoy ng peppermint. Gusto mo na ng chamomile tea, di ba? So, may mga umpisa na ng mga lamig sa katawan. Kaya pala may age limit. Totoo nga naman. Kasi kailangan very fit. Kailangan very young and fit to do it. Ayan. Kailangan energetic ka. Sa true. Kailangan talaga... Yung mataas yung enerhiya mo kahit nalipasan ka ng gutom, ganun. Yes, kahit puyat ka, kahit pagod ka, kaya mong itawid yung pagrampa. Pag 40 ka na. Ayun na nga ang sinasabi natin. Ilang oras mo lang suot yun? Wala, less than 5 hours. Pero, di ba? Pero di ba halos mamatay ka na kinabukasan? Oo nga. Tapos, tsaka yung bukod pa doon, partner, yung costumes, hindi naman siya yung parang costume na parang damit lang na cotton o kaya regular cloth. May mga patusok ite. Diba? So yung mga patusok, mga tusok-tusok, may mga hindi. Tuturukan ka muna. Tuturukan para mamanhid. O turukan na yan para mamanhid habang rumarampa. Para walang aray. Pangit naman yung naisip natin. Turok parang illegal. Turukan na yan para mamanhid. Parang illegal. Nakaka-learns. Ano yung turok? Hindi, tusok-tusok. Ikaw lang naman nakaisip ng turok eh. Yung tusok-tusok, may patusok siya. Kasi yung mga costume, di ba, may mga crystals, may mga stones. Hindi naman yan, makatit matusok, ganon. Makatit matusok. Nagkasugat ako dun, sugat-sugat kaya ako dito sa kamay. Kaya pala pagtanggal mo ng costume, para ka naghampas sa likod, no? Tama. Talagang sabi ko na lang, buti na lang talaga, sanay na ako ng Holy Week.
Nagpipinitensya pala. May mga hampas sa likod. Kasi may mga sugat talaga ako sa likod tsaka sa kamay. Nakakalurk. So, sobrang nakakabilib. And syempre, sinasabi din namin ito dahil because malapit na po ang pageant o pag-umpisa ng ating Aliwan Fiesta Digital Queen. And ang call for entries po ay extended hanggang August 31. So, until the end of the month, in-extend po itong ating AFDQ or Aliwan Fiesta Digital Queen. So, napag-uusapan po ito. Meron tayong mga kandidata na dating fashion model pero gustong or still a fashion model pero gustong makakita ng opportunity sa pageantry. So, pwede din yun. Diba? Kung nagmo-model-model ka, why ano bang English na? Why? Why? Why not? Why not sali ka dito? Why not sali ka dito? Kasi ito na yung opportunity. Join us. Yes, come on. Why not? Join us. Diba? This is the moment, kabisyo na, okay, parang gusto ko yata mag-pageant. Kasi bagong field talaga ito diba? Correct. Sanay ka naman sa rampahan or kahit nga hindi ka pa sanay Tama. You just want to experience it. Alam mo namang meron kang ibubuga. You are between 16 to 28 years old. Diba? Ayan. Nandyan yung puso mo. Correct. Diba? Meron kang rumampa ng rumampa. Yes. Magsuot ng mga costume. Correct. Diba? Makipagkabugan. Yan, may talent ka naman. Yun. Meron kang way to submit digitally. Ayan. So, this is the pageant for you. So, join na po sa ating Aliwan Fiesta Digital Queen. Ang lahat po ng mga detalye how to join, yung mga audition video, yung mga photos na isasubmit, yung form na kailangan fill upan, lahat po ay nasa Aliwan Fiesta Facebook page. Yan. Kaya join na. At ito pa yung nakakatuwa doon mga kabisyo since kanina pa natin pinag-uusapan. Ang daming produkto ng Aliwan Fiesta na sumali na sa mga international, big pageants, local and international na talagang nag-uwi ng mga titulo, Tama. ng mga papremyo. Correct. So, malay mo, ito yung simula ng magandang opportunity para sa iyo, 'di ba? Sa mundo ng anong tawag dito, pageantry. Yon. Kaya diba? Join na po kayo ha. Again, extended po so you have enough time to do all that is expected from you. Yan. Again, all the details nasa Aliwan Fiesta Facebook page. Nakakabilib talaga sila, no, partner? Totoo. Sobrang ang hirap nung ginagawa nila. Tapos lalo na, kalbawa, yung pageant gabi. Diba? Nakakapuyat. Tama nga yung age limit. May dahilan talaga ang lahat ng bagay. Oo, kasi na-imagine ko din talaga habang pinag-uusapan nga natin ito kanina, isipin mo kung kunyari sumasali dito mga nasa 50. Ang age limit hanggang 55, for example. O natumba na yung mga nasa 40. Kaya diba? nga. O kaya may mga iba doon nasa backstage na gano'n, nagpapahid. Sakit ng may mga... Inuubo na ako. Correct. Tagal ba matatapos to? Tama, diba? Anong oras ba sila matatapos? May iba dyan, nagtuturok na ng insulin. May gano'n, diba? May mga baon. May mga baong ba naman yung mga baon? O oras na ng maintenance, ganyan. Ganun. Pero may mga pageant din naman na merong walang age limit, may walang yun yung mabilisan. Pero bongga din naman yung ganun. Kung kinakaya mo, question and answer na lang. Pero kung kinakaya mo yung ganun, di ba? Totoo. May mga pageant din naman na mga ganun na walang age limit. Parang yung pageant natin, yung ating Becky naman last year, di ba? And hopefully next year makapag-produce kami ng isa pang ng Becky naman na pageant para sa mga Becks, 'di ba? Tapos gusto talaga namin face to face. Yes. 'Di ba? Para maganda, para nakakatuwa, ganyan. Walang age limit. Oo. Kahit 80 na basta kayang rumampa. Basta kayang rumampa, 'di ba? Hindi ka namin pipigilan. You are welcome. Yes, diba? true. So sana matuloy natin, Sana matuloy kasi next year, 'di ba? Correct. Basta lahat po ng mga sumasali sa mga contest, sa mga pageant, kahit nga hindi beauty queens 'di ba? Kahit yung mga sumasali sa competition, nakakabilib kasi yung training, pwede naman kumain ka na lang alam mo yun, pwedeng humilata ka lang, manood ka ng Netflix 'di ba? Pero hindi, magte-train ka for the competition, kung singing competition man yan, 'di ba? May mga tubig kang may mga malamig na tubig kang hindi iinumin, may sakripisyo kang mga ganun. Totoo. May mga cake na hindi ka kakakainin kasi bawal ang matamis. Tsaka yung training ang dami sacrifice ang dami. pala. Tulog na lang tayo. Kaya tayo hindi kain tapos tulog na lang, yan, no? Yun ang masarap dun Medyo walang pressure.
Ay nako, kabisyo, salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan, kaya ating yung pakaantabayanan. At sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, ang ating Fanscan, ang inyong antabayanan. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay na mariba. Yon! Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Thursday! Hi, partner! Hi, partner! At hi sa mga kabisyo nating mga nanay at tatay na busy din nagpe-prepare for their kids sa alin? Sa alin? Bahala kayo kung ano pinaghahandaan nyo. Hindi sa school opening. Correct, pasok next ka week, na. diba? Yes. Saya. Yung iba nag-umpisa na. Ah, yes. Yung iba next week pa lang, yung iba nga first week of September pa, ganyan. Basta malapit na talaga ang pasukan or pasukan na. Yan. Busy ka ba? Para sa mga kids mo? Sakto lang. Oo din. Di ba? Ako na-excite ako. Yes. Na-excite ako sa face-to-face. Oo. Kasi ang hirap talaga. Although hindi pa naman siya fully face-to-face, hybrid pa rin siya. Maganda pa rin yung merong mga interaction sa ibang mga tao. Yes. Oo. Nakaka-excite kung ano yung magiging reaksyon ng mga anak natin. Di ba? Pagdating nila sa classroom, mahihiya kaya sila. Makikita ba natin yung sarili nila nung tayo mga bata at first day din natin sa school? Mga ganun, no, na parang magpa-participate kaya siya sa recitation, makikikanta kaya siya, or iiyak siya ng iiyak, mga ganun. Gusto kong good luck! makita yun. Doon ka na. Oh. Huwag ka na pumasok. Bantayan mo. Tabihan mo, partner, para makita mo talaga. Pero yun yung medyo fear natin, di ba? Parang, yan nga yung mga questions na sinabi mo, partner, yung sasagot kaya siya, mahihiya kaya siya, may pag-away kaya siya, ganun. Yung parang, yung feeling na natatakot tayo na maging independent din sila in a way. Kasi parang gusto mong bantayan talaga tingnan. Pero, yun talaga yun eh. They have to be independent. Kailangan din nilang matutunan talaga yun to do it for themselves. Katulad ng nung tayo din naman, di ba? Yes, totoo. Nung pinabayaan din naman talaga tayo na bahala na maiyak, matakot. Kumbaga pag pakahatid, bahala na yung school. Kaya nga nung 2 taon sila na online partner, doon ko talaga na-appreciate yung school setup. Well, that's me ha. May mga iba talaga na hindi affected dahil homeschooled yung mga anak nila eh. Na nakakabilib din talaga sa totoo lang kasi kaya nga yung mga homeschooled o kaya homeschooling ang setup nila sa bahay. Nung nagpandemya parang wow. Hirap kayong lahat, gano'n. Parang, tapos, kami, ba't chill hirap lang na, kami. diba? Parang ang tagal na namin itong ginagawa, gano'n. Nakakabilib in fairness. Pero ako talaga, na-miss ko talaga yung school. Kasi, yun nga yung pagpakahatid mo dun sa gate, obligasyon na nila yun. Yung sa atin partner, follow through na lang, follow up. Yes. Diba? Ensuring check, gano'n. Pero yung majority of the responsibility, nandoon na talaga. Tapos, hayaan talaga natin. Mag-grow talaga sila sa loob ng school setup eh. Correct. Iba talaga yun eh. Yung sila yung matututo. Kasi pagkatabi natin, pipilitin natin yan. Sumagot ka. Lalo na first few months na online partner. Super bantay talaga ako. Sasabihin ko, alam mo yun, sumagot ka. Super bantay kasi lahat tayo work from home halos, di ba? Pero pagka nasa school kasi sila yung makaka-feel nun sa sarili nila eh. Can I do it?
Sasali ba ako dito sa club na to? Sasali ba ako sa organisasyon na ito? Mag-raise ba ako ng hand kasi alam ko yung sagot o wag na lang kasi nakakahiya? Sila na yun nasa sa kanila na yun. Totoo. Kumbaga yung kumpiyansa nila sa sarili talaga majority ng large percentage ng confidence na magigain nila ay sa pamamagitan din nila sa kanila din pag-observe talaga. nila, Correct. paano siya makakakuha ng support sa mga classmates niya. Sino kaya ang magiging friends sa mga anak mo sa school? Totoo. Nakaka-excite para yun. Ako personally excited ako kasi first time ko makasali sa group chat ng mga parents. Oo, correct. Na parang ganito pala yung perspective ng mga Tama, ang daming reklamador, di ba? May paliwanag ni teacher kung ano yung gagawin. Magtatanong pa ulit. Tsaka natanong na nung isang magulang, tatanong pa ng pangalawang magulang. Di ba hindi nagba-backread yun? Kasi ako ganun din ako minsan eh. Nakakatamad kasi minsan backread. Kita mo 108 unread messages. Nakakalurk eh. Hindi naman sa lahat ng oras sabay-sabay kayong nandoon at that chat group, di ba? Correct. Oo, ganun. So, good luck. Pero maganda yung may mga groups with the parents. Kasi syempre kung ikaw yung tipong medyo makakalimutin ka sa mga bagay-bagay, may taga-remind doon eh. Yung question na halimbawa, ano pong envelope yung gagamitin? Red? Kaka-explain nga lang ni teacher red yung envelope. Ang haba ng explanation dun sa red envelope. Tapos yung concern ng isa nanay, okay lang po ba red yung envelope pero blue po yung tangkay? May blue na tangkay yung red na envelope. Diba? Okay. Yung mga expandable na na envelope. Okay, yung ganun. Mga ganong questions. So matatawa ka din sa mga conversations ng mga parents. Okay na po bang tatlo yung botones ng polo ng anak ko? Okay lang po ba na? Muna po nagtitrip lang siya. Kaya Seryoso ba siya? Kung makutim-kutim po yung kulay, ayos lang po ba yun? Yung mga tanong mema. May maitanong. Oo nga. Yung masabi lang na nakapag-contribute, nakakalurky. Nakaka-excite. Naalala ko lang yung masabi yung may contribute kahit na medyo wali naman. Pagka Zoom, diba? Aminin mo na kapag Zoom, halimbawa may nag-joke, kunyari para may makontribute ka lang, mag-unmute para tumawa. Alam mo, pinaka-ayoko sa Zoom, can you see my screen? Can you see my... Doon ako inis na inis. Kung nakikita mo, malamang kita nila. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oo. Yan. Pero sa bagay, natural lang yun dito sa Pilipinas kasi posible talagang ang internet ay naghahang. Diba? Posible din naman talagang hindi nakarinig dahil na naman sa internet na mabagal. Diba? At saka ganun talaga tayo. Minsan, alam na natin na nakuha na naman natin yung sagot. Correct. Itatanong pa natin. Mga mema nga. At saka makulit talaga tayo. Minsan. Actually, madalas. Nakita mo ng bawal tumawid, tumatawid ka pa. May ganun tayo. Correct. Diba? Kita mo na, laki-laki nga nakasulat. Huwag kang tatawid, mamamatay. Ang isa pang partner, ang isa pang kapag ka nakasali ka sa group, yung mga group sa mga village. Aba? Ay, wala kasi village sa amin. Okay. Oo. Ako napapansin ko sa mga group sa mga Group village. na mga nabagansya, meron kami. Meron. Hanggang ngayon ba? Nandiyan ka pa rin sa grupo na yan. Binigyan ka na ng maraming pagkakataon ni Lord na magbago, partner. Nandiyan pa din tayo. Di ba? May mga ganon. Usapan nyo naman sa mga sa village? Yung mga, wala lang. Kasi marami nang kinig sa akin sa village. So, ayoko Pero ibig ko sabihin, ang dami rin dyan. Ang dami ding mga eksena din kapag ka mga group chat. Yun yung sinasabi natin. Kaya lang minsan, yun nga, hindi ka makahabol. Kaya relate ako dun sa naitanong na. Bakit mo pa itatanong? Kasi sometimes, hindi ka nga makahabol. Dahil kung halimbawa nga 111 unread messages, nakakatamad mag-backread. Diba? Kaya ang mga ganadong kaya nga, madami kasing ganado, maraming oras. Ganun. So, ikaw dun sa oras mo, saka mo itatanong, meron ka importanteng tanong na isagot na pala somewhere. Pero, ang maganda kasi dun, kapag ka hindi ka na nag-backread, tinanong mo na lang ulit. May sasagot naman in fairness sa'yo. Hindi nakasagot. Kaysa mag-backread, nakakatamad. Katamad mag-backread. Normally yung mga future projects ba ito? Saan? Sa mga reklamo. mga reklamo sa subdivision pala. Mga reklamo yung mga kailangan. Ba't tubig sa amin? Ba't mo yung tubig namin? Mga ganon. Ito talaga yung mga
ganon. Tsaka And napapansin feeling mo kung sino yung reklamador sa ano, no? Sa true, yung bibong-bibo na parang, okay, ayan na naman sila, ilan-ilan, ganyan. Yung napansin ko lang, yun ang nabuo nitong pandemya. Nabuo yung mga groups na yan. Yung groups sa mga villages. Pero para sa akin, it is a good thing also. Kasi syempre, biglang lahat dahil nasa bahay, lahat napansin lahat ng mga problema eh. And para rin naman sa kagandahan ito nung village, for example. Yes. Tapos ang mga nabuo pang mga grupo, bukod sa na-mention ni Chuper, na mga grupo ng mga nabagansya, grupo ng mga nagripuhan sa gilid. Yung mga grupo natin. Ang galing, no? Ang galing nabuo lang. din yung grupo ng mga nagbebenta. Yes. Yung mga virtual, yung mga online store. Ang galing. Kasi yun part yung chinatsaga ko yun. Pag may mga unread, chinatsaga ko yun kasi baka maya meron akong gustong ulam, meron akong gustong produkto, meron akong gustong bilhan ng ganito, ganyan. Yun din yung maganda. Yan din yung nabuo. Nakakatuwa. Nakakabilib din, no? Na hindi natin namalayan, na dami na pala nating grupo. Diba, try nyo mag-open halimbawa sa Messenger. Ano yung mga grupo mo, di ba? Ikaw nga mag-open ka. Ano yung first 10? Sige, first 10. I-share mo sa amin. Ano yung first 10 na group na Messenger na lang? Messenger. Okay, wait lang. Tas bukas yung Viber. Oo. Yung first group ko ay Victory Pasay. Okay. Diba? So, ito yung ano ginagawa? Sa ano ba to? Sa may Taft? Victory Liner? Victory Liner partner. Nagtatanong yung isa, may pasahero dito, ayaw magbayad. Anong gagawin ko? May pasahero dito, ayaw paupuin yung matanda. Ano pong gagawin ko? Sabi ng isang konduktor. Sabi ng isang konduktor, naku, may nabiktima na naman po yung Zesto Gang. Ay, naku, ang dami talagang usapan. 108 unread messages din to. So, itong grupo na ito, Bible study partner. Okay. Yan. Ano yung mga pinag-uusapan niyo dyan? Kunyari, chismis pala. Ito, sabi nung isa, sabi niya, good morning po mga kapatid at kapamilya. This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad. So, this is the day of your favor, success, healing, and breakthroughs. Yan. So, yan yung yan yung unang messenger group. Yung next group ko, ay, nagbubuklat na din sila ngayon. Oo, diba? Tingnan ko nga, ikaw anong first? Ikaw muna, hindi mo mamaya ako. Gaite Family. Pagtapos na, wala na. Gaite Family. Usapan namin pamilya. Ang third, Feel Good Team. Yan. Ano yan? Sa Love Radio. Mga DJs Mga yan. DJs. Fourth, yung asawa ko. Yan. Akyat tayo Baguio. Ay. Ayan, ako. Gina agad. Akyat kami ng Baguio kasi this weekend. So, mga tambalanista, kita-kits. Mga alay, don't forget. Ganun. Yung mga iba, hindi ko nasasabihin kasi yung isa may utang sa akin. Ayoko namang i-announce. Yung isa, nagmamarites. So, yun na. Pero yun yung mga groups. Mostly Love Radio. Love Radio tsaka Family. Yan. Yun yung mga grupo-grupo ko. Diba? Tsaka yun nga, sa parents naman, nasa Viber sila. Yung mga parents. Tsaka madami rin akong group sa Viber. Yun. Nice. Ikaw, ano yung mga groups mo? Wala na. Siyempre sa klase, di ba? Sa class. Hindi, pag class sa family, meron kayong group. Viber. May group kayo. Viber din eh. Viber lahat. Dapat Viber. Ba't sa Messenger ba kasi tayo tumingin? Nagalit. Sige, sa Messenger. Messenger. Sino? Unang tatlo, Love Radio, Feel Good. Kasi mag-message ka, paano hindi aangat yun? O mga tuloy agad, dapat mamaya pa yan. Nag-message ako doon. Tapos pangalawa, Policena Family. Ayan. Pangatlo, Traffic. Yan. So ano yan? Ano to? Connected din sa work. Yes, yan. mga work-related, halos lahat. Tapos sa Viber, yun na yung halo-halo. May halo-halo mga grupo yan. Diba? Yan yung nabuo eh. Lalo na nitong parang iniisip ko pre-pandemic, active na ba to? Or mas active ngayon? Yung mga nabuong mga grupo. And they're very helpful. Minsan toxic, kasi puro reklamo, o kaya puro pero kadalasan naman very beneficial. Totoo yan. Iba pa yung yung mga grupo na intentionally nating sinalihan. Ito kasi talagang required kasi pamilya mo, alam nga na mag-exit ka. Alam nga diba? naman nagmamaldita ka dyan. Correct, diba? Bakit wala si ay naku, left the group. Nagmarites. Bakit nag-leave the group na yan? Ganun, diba? At maliban pa yung talagang gusto nating salihan. Halimbawa, may nakita ka ng mga ng parang join the club, mga
grupo ng mga investors. Tama. Diba? Tama, Grupo oo. ng mga mahilig sa pets. Correct. Yan. Iba pa yun. Oo. Ang ganda lang din, di ba? Correct. Tapos ang maganda doon, yung announcements nandoon. Yes. Tapos very helpful. Totoo. Natatandaan ko tuloy nung member pa ako ng car club. So wala pa tong mga ito wala pa tong, syempre hindi pa naman masyado yung social media noon, ganun. Yung car club, ang purpose talaga noon is talaga magtulungan kayo in times of need. Correct. So ganun din naman itong mga groups na ito. Kapag ka-member ka ng mga iba't ibang mga groups, ganyan, 'di ba? So tingnan po natin sa aspetong nakakatulong kaysa nakaka-stress. Minsan din kasi may mga group na nakaka-stress eh. Correct. Tsaka yung mga nag-a-add hindi mo natin kilala. Halimbawa, may grupo sila bigla ng parang grupo ng mga DJ sa Metro Manila. Oo, ganun. Oo nga. Hindi natin kilala kung sino yung nag-organize. Kaya nga, may mga ganon, di ba? O basta, again, make it beneficial for you. Make sure na yung sasalihan mong grupo hindi toxic kasi ayaw po natin ng mga toxic sa paligid. Ayaw po natin ng mga toxic na mga problema madami. Di ba? Ayaw po natin yun. Totoo, ako nga nawirduhan ako. May nag-invite sa akin grupo ng mga na-scam sa casino. Talaga? Sabi ko sinachite. Bakit ka sinali doon? Nakakaloka. Tsaka nakakatawa yung title. Grupo ng mga na-scam sa casino. Itong grupong to. Bigla ko in-invite. Kasi partner, alam nga yung behavior mo. Baka scammer ka kasi talaga. So na-detect ng mga phone na-scam. mo. Uy, speaking of scam maging maingat po talaga tayo dahil speaking of, yan nga, nasasali tayo sa mga grupo, bigla tayong nakakatanggap ng mga messages or meron tayong mga makikitang mga for sale na mga ganyan, 'di ba? So let's be careful. Wag po tayong alimbawa recently partner, merong tambalanisan na nagtanong siya sa akin, Ma'am Nicole, kilala mo niyo po ba itong taong to? Tapos sabi ko, hindi ko siya kilala. Sabi niya, kasi po, hiningan po kami ng ganitong amount dahil nanalo po kami ng 580,000 sa isang ganitong brand. Ganon. So humihingi po siya ng ganitong ng parang 6,000 pesos. Humihingi po siya for processing of fees. Tapos sabi ko sa kanya, naku madam, sa lahat po ng mga, bilang kami po ay laging nagpapapromo sa Love Radio, sa lahat po ng mga experience ko regarding promos, pag sinabing promo at nanalo ka talaga doon, hindi mo kailangan magbayad para makuha mo yung premyo mo. Walang ganun. So, magduda ka agad kapag may nanghihingi ng pera. Pag may nanghihingi ng pera, hindi kasi partner may isip nila parang, syempre kung ang papapanalunan ko ay 580,000, tapos ang hinihingi lang sa akin 6,000, ano ba naman yung 6,000, 'di ba, kumpara sa 580,000. Pero walang ganun. Tas kaya pala ako tinanong kasi parang yung taong yun ginamit yung photo ko sa isang nung nag-host ako nung minsan para sa Go Negosyo. So dun sa Go Negosyo kasi kapag sila partner, pag may mga event sila online, may mga poster sila eh. So yun yung ginamit niya. So dahil syempre yung mga iba hindi niya naman malapitan. Ako yung tinanong, kaya tinanong niya kung kilala ko. Ito sabi ko, tingnan mo yung cover photo na yan, ilang years ago na yan. Tsaka lahat ng mga nananalo sa promo nila nung namigay sila, wala silang hininging kapalit. Totoo. Yun. So magduda po talaga. Mag-isip ng maigi. Although mahirap talaga kasi minsan sobrang galing eh. Sobrang galing talaga nila. Talaga sila, expert talaga sila pagdating sa ganyan. Pero, di ba nakakalungkot? Kasi may mga tao talagang mabibiktima at mabibiktima. Yung mga tao, yung na-overwhelm ng excitement. Siyempre naman, ikaw ba naman partner? Di ba kahit sino naman? Di ba? Ma-excite 6 digits? Nanalo ka? Tapos ilalabas mo lang 6,000. Oo, 6,000 lang ilalabas mo. Ano ba naman yun, di ba? Maniniwala at maniniwala. Pero hanggat maaari, di ba? Maging alerto po tayo sa mga ganyan, mga scam. Tapos pag noon, syempre ako partner, chinek ko rin yung profile. So pag check ko dun sa profile, halatang-halata naman na edited yung parang product. Yung nandun siya, may picture ng tao, tapos may edited na product sa tabi niya. Yung product na yun daw yung nagbigay ng premyo. Nakakalungkot kasi may mga tao talagang nabibiktima kasi hindi naman nila nahalata, na edited, pero super talaga para kala mo legit. Hindi, super edited.
Okay. Mukha talaga, yung kung halimbawa tayo, hindi tayo basta-basta maluloko nun kasi alam natin. Oo. Pero may iba na merong maluloko. Totoo. Kawawa naman kasi mga perang pinaghirapan, mga perang pinag-ipon-ipon, baka perang inutang pa nga. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ganyan din tayo, 'di ba? Mga perang inutang tapos scam pala. Oh, nako. Ingat po Ingat tayo, po no? tayo. Ito rin, tatandaan nyo, kung wala naman kayong sinasalihang Yun promo, pa, di ba kasi may correct. mga, lahat maaari tayo nakatanggap ng messages or kung ano man in any form na nagkino-congratulate tayo. Congratulations, Mrs. Blah Blah Blah. Congratulations, Ma'am, Sir. Correct. Nanalo po kayo ng blah 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 ganito. To claim your prize, Ganito. pa-transfer na lang ng ganitong Oo. amount o kaya kung ano man, may nanghihingi. Huwag po kayo maniniwala, di ba? Kasi hindi ka naman nag-join ka Oo, ba? unang Diba? tanong, may sinalihan ka ba para manalo ka? Oo. Kung wala ka namang sinalihan, Totoo. huwag na, 'di ba? It's really very important to verify. Although partner minsan 'di ba wala ka namang sinalihan pero nakakasama ka sa electronic raffle. May ganun din eh. Oo, kasi dati parang may nag-message sa akin ng ganyan. Pero totoo pala. Parang Oo. nanalo ka ng iPad sa ganitong promo. Oo. Tapos yung pala, yun yung nung bumili ako dun sa that particular mall, kapag ka meron kang entitled ka to an e-raffle entitled ka to a raffle ticket, e-raffle ticket. Kapag ka naka ganito kang, bawa naka 1,000 worth of expenses or purchase, ganon. Meron automatically, meron ka. May ganon din naman. So verify. Verify nyo so ako lang. binerify ko talaga, partner. Tapos medyo kinakabahan din talaga ako kasi baka mamaya scam. Pero in fairness, umuwi ako may iPad. See? Few years ago yan. O teka nga, saan ba yun? Makabili nga din doon. Totoo po ang mga raffle. Mamaya magpapa fan scan promo tayo. Totoo po itong mga promo na ito. Pero yun nga, be careful. Kailangan i-verify nyo mabuti. Laging ganon, kapag may hinihingi na sa inyo, password, birthday, 'di ba? Ano tawag doon? PIN, OTP, pera, lalo pera. Nako, magduda po. Walang ganon. Kung Tama. nanalo ka. Hindi mo kailangan magbayad. Nanalo ka nga, magbabayad ka. Totoo. Wag diba? ganun. Wag Wag naniniwala. Maging maingat tayo kasi ang Yes, dami po ang talagang dami. scammer. Sa Parang true. nag-level up dati yung mga nanunulisit na hindi wala namang talagang solicitation Correct, dapat. totoo. Na ginamit lang yung Envelope. at saka Oo. yung institution. Yan, 'di ba? Pero wali naman talaga pala. Oo. Ngayon leveled up, mas madali online. Correct. So ingat po tayo. Okay, Docs? Sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, speaking of promos, ang ating Fanscan! Fanscan! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yon! Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila is a Feel Good Friday! Hi, partner! Ito, nalilito ko kung alin yung kanan at kaliwa. Wait lang Teka Dito lang. talaga pag may bago, kailangan mong alamin kung paano ginagamit. Oo, ang mga bagay-bagay. Para mapakinabangan ng husto at tama. Ayan. Oo. And ang lesson natin for today, partner, the beginning is always the hardest. Oo nga. Oo. Kapag una lang naman siya mahirap, halimbawa, unang sabak mo sa trabaho, parang feeling mo bakit lahat sila nagagawa nila ng tama tapos ikaw hindi. Kasi yung una lang talaga yung mahirap. Pati yung sa matuto ka magbike. Matuto ka ng mga, kunyari, mga apps. 'Di ba? Sa una, parang ang hirap niyang i-navigate, pero eventually, gets mo na siya. Yun. Ba't namin sinasabi, meron po kasi kaming bagong yung pang-singer na monitor sa tenga. Oo, yung pang-concert. Yung pang-concert, yung gaganon-ganon ka, yung pipindot-pindutin mo para ipaalam dun sa sound system na hindi mo marinig. Ganyan. Oo, mahina yung ko. Ganon, Oo, yung may sisenyos, echo, ganon. sisenyos ka.
Senyas-senyas kang gano'n yan. Oh. Pang singer, yan. Feeling mga concert Yan, king and queen. Pero hindi mailagay ng tama kung paano gagamitin. Ang hirap. Ang hirap niyang gawin. Sabi ko parang ang hirap pala. Tapos titingnan ko pa, alin ba dito yung left at right? Alam mo yung tingin na malabo yung mata. Alam mo yung tingin na matanda, alin dito yung left at right? Bago kasi siya. Thank you sa boss natin. Sabi natin na gusto natin ng ganito. Actually, ang dahilan talaga kung bakit ipinush natin yung magkaroon ng ganitong in-ear monitor. Para syempre, hindi naman para mabigyang highlight ang mga earrings ng mga babaeng DJs na pag naka-headset kasi nakatakip. Yan, di ba? Oh, ganda. Pero teka, anong kulay yung nasa kanan mo? Hindi ko mabasa kung alin yung left and right eh. Hindi kasi ako marunong magbasa. Ano may kulay? Colorblind ka naman. Hindi ko napansin. May red and blue. Okay. Kanan mo is red. Talaga ba? Bakit parang mali yung pagkakalagay sa'yo? Sabi ko, bakit hindi pantay yung tenga ko? So, hindi mali yung pagkakabit ko. Mali yata yung pagkakabit mo. Parang nakasabit lang siya. Parang di siya sukat sa tenga ko. Teka lang siya sukat sa tenga. Ayan. Pero hindi. Left mo, Anong? Ayaw niyang pumasok eh. May something ba? Sabi mo kasi red ang right, di ba? O, di baliktad ka. Sabi ko na eh. Di baliktad ka. Baliktad. Always, the beginning is always the hardest. Kaya ayaw niya pumasok. Kaya ayaw niya. Kaya hindi siya swak partner. Kasi nalito ka sa left at right. Nalito ka sa left at right. Boyet, sorry na ha. Kailangan natin mag-adjust ng framing. Hanggat hindi tayo nakakakuha na mas mahabang chord. Ang ganda niya. Ang ganda ng tunog, di ba? Naririnig niyo ba? Naririnig niyo ba? May naririnig akong humahalinghing partner. Oo nga. May dumaan nga na langgam, narinig ko eh. Sabi ko, ako na ba si Spider-Woman? Grabe na yung aking sense of hearing. Stethoscope pala yun. Anong stethoscope? Stethoscope pala to. Kaya nadidinig lahat. Ultimo tibok ng puso. Oo nga. Fake pala yung nakuha. Stethoscope pala. Pang stethoscope pala. Yan, maganda. Pwede kayong mag-try. Diba? Kung halimbawa may mga tao kasing komportable naman sa malalaking headset. Yes. At may mga tao din namang gusto nila earpiece lang. Correct. May mga ganon. Ito gusto ko siya partner kasi merong pansabit sa tenga. Ang di ko talaga carry, yung mga earbuds. Oo. Nahuhulog siya sa tenga ko. Naiiwan sa tenga mo. Or naiiwan. May kinakapitan, dumidikit kasi. Sa akin kasi, di ba siguro nga, kasi hindi siya kumakapit. Kasi araw-araw ko naglilinis ng tenga, di ba, na masama. Ganun diba? Maluwag na kasi. Araw-araw ginagamit. Ayan, lumuwag. Kahit ano naman bagay, kapag araw-araw ginagamit, lumuluwag. Ayan. Ako naman inisip ko, pag tinanggal ko, parang may mahuhugot. Parang may sasama. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka for today. Na-imagine namin lahat yung mahuhugot. Ayan. So, good morning po sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok this Friday. Tandaan, kung ano man yung una mong ginagawa, unang beses ka na magluluto, unang beses ka, yun sabi ko nga, magbibisikleta, unang linggo ng pasok, yan, kung halimbawa next week, pasok ka na, diba? Yun naman yung mahirap. Diba, natandaan ninyo, nung online, diba ngayon kasi hybrid na ang setup karamihan. Nung online, diba sa una ang dami nating reklamo, diba tungkol sa setup ng online, kung paano gagawin, nakakainis, diba yung mga ganun. Tapos eventually we got the hang of it. Diba nakuha na natin kung ano ang tamang, alin ang tamang... Dinig ko, mo, pati dighay mo, dinig na dinig ko. Narinig ko rin sa sarili ko. Ang linaw niya in fairness. Ang linaw niya, ang saya. Diba? So anyways, kapag ka gano'n na dun sa online, diba, yung unang-unang mga first few months siguro ng online setup, diba, napakahirap. Totoo. Napakagulo, ang dami nating reklamo, diba? Tapos eventually, alam mo na kung asa ang parte ng bahay mo yung may pinakamalakas na signal. Alam mo yung oras na may pinakamalakas ang signal. Tapos alam mo na rin kung paano navigate ang mga bagay-bagay. Ganun. Totoo yun. Dati, sa una lang talaga mahirap. Naalala ko, naliligaw-ligaw talaga eh. O kung paano, lalo na pag kunyari, okay, you may now share your screen. Oo, hindi ko talaga makuha yun. Sabi ko, ano pipindutin ko dito? Kaya nga. Ang dami. Nakakalito. Tapos iba yun na share mo. Totoo. Ibang screen yun na share mo, di ba? Nakakalurky. Nakakalito sa una, pero eventually, alam mo na.
alam mo na kung paano siya gawin. Diba? Yung dati, kapag ka nagsasalita, nakamute ka pala, ang dami mo na in-explain, nakamute ka pala. Ngayon, sanay ka na mag-unmute ka, yung mga ganun. Naalala ko din nung first time kong maging DJ partner. First few days, kasi syempre may training po yun eh. Kailangan magamay mo yung technicalities. Paano yung spinning na tinatawag. Kailangan magamay mo kung paano yung pasok ng CD o yung pasok ng song, ano yung level ng mic mo, kabado. Oo naman. Sa una talaga mahirap. Oo, sabi ko parang ang hirap ng ginagawa ng DJ. Ang daming pinipindot, which is true. Na parang tapos sasabayan mo pa yun habang nagsasalita kami mga pinipindot-pindot. Correct, 'di ba? So syempre nagko-concentrate ka sa sasabihin mo, tapos meron kang inaabot-abot. Correct. At that time CD pa yun eh. Nakakakaba talaga, basang-basa yung kilikili ko noon, partner. Well, hindi naman kami nagtataka kasi hanggang ngayon naman. hindi mo na na-overcome yan. Hindi ka naka-get over dyan, partner. Oo, pero paglipas ng ilang araw, paglipas ng ilang buwan, talagang kabisado mo na, matik na kahit nakikipag-usap ka, automatic kung gumagalaw yung kamay mo. Tama. Diba? Ganun naman yun. Na pag nakita ng ibang tao, ang galing nyo, paano nyo ginagawa yun? Experience na din. Sa madaling salita, nakakasanayan ang mga bagay-bagay na akala natin ay mahirap. Mahirap sa una. Correct. Pero paglipas ng panahon, madali na. Yun yung sinasabi ko sa iyo eh. Sa una, akala mo hindi ka makaka-move on. Yan. Pero makaka-move on ka din. May ganun tayong feeling sometimes na lalong-lalo na kung mahal na mahal natin, tapos kailangan maghiwalay, di ba? Yung mga ganun. Parang feeling natin hindi tayo makaka-move on. Parang feeling natin, yun na lang yung nag-iisang taong pwede magmahal sa atin ng ganun. Hindi pala. Okay, tamo na. Pwede palang mag-move on. Sa una lang talaga mahirap. Syempre, first few days, hindi ka pa sanay na wala siya eh. Di ba? But eventually, masasanay ka din. Inisip ko, ano bang una naman na masarap? Una na masarap, unang tikim ng unang tikim ng tamis ng unang halik. Ayan. Oo. Tamis ng unang halik. Ano ba? Kasi maaari hindi naman lahat ng bagay mahirap. May mga una din na masarap. Oo din. O yung unang beses mo makakain na masarap na pagkain doon sa restaurant na yan. Yes. Hindi naman mahirap, diba? Totoo. Pero may mga first time na mahirap talaga. Totoo. At huwag makakalaing laging mahirap pa. Diba? Yung hirap na yan, lilipas din. Makakasanayan mo din yan. Tulad ng akala mo, ang hirap mag-chopsticks. O eventually, nung lagi mo siyang ginagawa, nakasanayan mo, marunong ka na pala, di ba? Tama. Mga ganon. Kung ano man yung first time mo, na parang feeling mo hindi ka na makaka-move forward, feeling mo hindi ka makaka-move on, feeling mo hindi mo matututunan. Tama ka. Feeling mo lang yan, di ba? Eventually, you will get the hang of things. Parang isa na kabisya natin, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2010. First time ko po na mag-organize ng reunion. Mag-face-to-face na po kami reunion ng aking high school batchmates. Ano po ba dapat kung gawin una? Paano ba to gagawin? First time to organize an event such as this. In the first place, ayoko namang umattend ng reunion. Tas ngayon, ako pang mag-organize. Hayuf, sabi niya. Hayuf talaga, sabi niya. Ayun lang po, tambalan. We hope na magkita rin po tayo soonest. Okidoki. Sama mo kami sa reunion. Sama mo kami. Pag may kainan. Diba? Hindi lang. Madaling isama. Hindi lang. Kunin mo na kaming host para pasabog ka na agad sa reunion. Diba? If the price is right. Ganun. Yun yung una mong pasabog. Ay, yung kukunin kong host, tambalan. Diba? Nakapag-attend ka na ba ng reunion? Wala pa lately. Hindi pa, no? Matagal na. Pre-pandemic pa yung huli na reunion namin. High school reunion. Ng ilang years? 20 years? 25. Nag-25 years ka na? Oo. Kami magta-25 pa lang. Kasi 1996. Pero 97 ako. Mali ka ng math. Dapat, kasi magta-25 years pa lang kami to this year, October. Ay, talaga ba? So 20 years, malamang 20 years yun. Malamang 20 years yung sinelebrate ninyo. Ayun, mga ganun. And ako yung na-assign na mag-organize nun. Okay naman. Masalimuot din yan. Alam mo kung bakit masalimuot? Ang hirap, una sa lahat, ang hirap sa attendance. Yes. Hindi, feeling ko yun yung una eh. You have to ensure that people will actually attend. Kasi may mga iba na ayaw nila na mag-attend eh. Anong mga rason? Ano ko, sosyalan lang yan. Medyo din kasi. Medyo din kasi. May mga pasabog eh. Mga pasabog, may mga marites. Ito, asawa na pala siya na ganyan. Nakapagtrabaho pala sila sa ganon. Ay, yan yung dating maganda. Anyari, di ba?
Kaya yung mga iba, hindi sila nag-a-attend. Oo. So yun siguro yung isa sa mga pwede mong gawin muna, yung makapag-isip kayo. At saka, ask for help. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa yan. 'Di ba? Dapat isang committee yan, isang buong grupo yan na may kanya-kanyang mga assignments. Yes. Hindi pwedeng sa iyo lahat. Tapos yung isa sa mga unang yung iisipin is, ano ba yung dahilan para pumunta at mag-attend yung mga batchmates. Kasi yung mga iba dyan, wala na sila pakialam. Totoo. Care Bears ko naman dyan. Lalo na yung mga nagmukha ng may edad than usual. Oh. Sasabihin na lang ako, sa hamakin lang nila edad ko dyan. Kahit magkakaedad lang kayo, bakit ba ako a-attend? Diba? Totoo, normally, sabi nga nila yung mga uma-attend daw dyan, yung may say currently. Diba? May bagong achievement or kung ano man. Pero yung feeling nila, wala silang masasay, hindi uma-attend. May mga ganong kwentuhan din. May mga ganong observation. Pero depende, may mga tao talagang gusto lang makita yung mga classmates nila, old friends nila. Tama. Iba't iba ng rason ng pagpunta at iba't iba din ng rason ng hindi pagpunta. Tama. Pero ang mahalaga talaga dyan is the attendance. Kasi kahit na gaano kagagaling yung hosts, gaano kaganda yung prepare mong program, kung a-attend lilima, hindi pa rin yan successful. Oo, video okay na lang kayo diyan Kaya sa tabi-tabi. Hindi pa kayo nagpakahirap sa venue, hindi pa kayo nagpakahirap sa program. So Totoo. yun yung unang gagawin mo. How do you entice? Paano mo ma-encourage yung iyong mga batchmates na mag-attend niyan? Diba? Totoo yun. Siguro maganda lagay mo sa invitation, walang sosyalan, walang marites. Fun lang, ganun. Basta Totoo yun, good luck ng buong girls. At saka paano yung funding ninyo? Kailangan malaman, is it by contribution? Correct. Or may hahanap ba kayo ng magiging sponsor? Or yung mga big time yung na classmates? May mga ganun din na willing mag-sponsor. O sagot ko na yung sound system. Pag nalaman nyo, may mga ganung diskarte din yung organizer. O sino ba sa batchmates natin yung nakaluluwag-luwag? Correct. Diba? Yan na yung bigyan ng sponsorship letter. Ganun. Yan, mga ganun. Solicitation. Ako nga binigyan ako ng sponsorship letter. Anong Sabi ko, ang mako-contribute ko lang announcement on board. Ang mako-contribute ko lang, mention ko yan on air. Wali kayong mapapala sa akin, sabi ko. Pero sabi ko, malaking mileage yun. Malaking bagay yun. Sabi ko, sino naman sa mga batch natin ang pwede makapagawa niyan. Ganun. Totoo yan, yung funding ang mahalaga. Ang ginagawa ng mga iba, nagpa-fundraising project before the actual event. So talagang yan medyo matindihan na metikuloso na proseso yan. At kung first time mo, good luck. Nanakot. Hindi nagbigay ng encouragement. Nanakot na lakate. Say nakasalalay lahat Go, you can do it. Yes, ang struggle pa niyan, ang challenge pa niyan, kunyari nagkasundo yung committee niya, sige, contribution, lahat ng atin magko-contribute ng tag 500. For example, yung papaano mo hahanapin itong mga classmates mo na to. Diba? At saka papaano mo sila sisingilin. Kung sanay na sila sa mga app, sa mga transfer, good. Pero may mga halimbawa, 'di ba? Ako may mga classmates pa rin ako hindi gumagamit ng mga app. So talagang pupuntahan mo sa bahay nila para makasingil. Yes, okay. Hahanapin mo yung mga connection. Nakikita mo pa ba si ganito? May message mo. Mga ganun. So siya, it will take time. Time consuming siya. Alakate. Sa'yo nakasalali lahat ng mga sinasabi namin, te. Good luck sa'yo, te. Diba? Sinasabi namin to para makita mo na, ma-foresee mo na yung mga challenges para hindi ka na magugulat. Huwag ka talaga basta expect mo na talaga na marami yan. At ang maganda dito, hindi naman first time to mangyayari. So ang maganda dito, dahil hindi naman first time ang mga reunion na yan, you ask for help from those people na pinagdaanan na. Na nag-organize na dati. Nag-organize na sila ng same event. So ano yung mga una nilang ginawa? Ganon. Huwag mahihiyang magtanong. Correct. Huwag magmamaru kung wala namang alam. Ganyan. Tama. And most importantly, magandang mag-enjoy kayo. Yan. Mahalaga nga mag-enjoy kayo dyan sa ginagawa ninyong pag-organize ng event. Yan. At kung gusto nyong pasabog, alam na this, kami na ang host. If the price is right, mag-funding na kayo.
Fundraising na go. Maningil na. Ganyan. Buti nga ako thankful ako sa ganitong field natin, partner, kasi may exposure tayo sa mga events. Di ba ikaw, halimbawa, gusto mo mag-celebrate ng party, alam mo na kung paano siya gagawing bongga at alam mo na kung paano siya magiging simple lang. Yes. Kasi alam na natin from the sound system to the stage setup, hanggang sa pagkain, layout ng mga table at kung ano-ano man and chairs, di ba? So alam mo, and even the location. Correct. So i-consider mo lahat 'yon. Hala ka, te. Sa'yo lahat nakasalala yan, te. Good luck sa'yo, te. Pero pinili ka at nilagay ka dyan ng whoever for a reason. Nilagay ka dyan kasi may dahilan kung bakit sa'yo binigay. Correct. Ayan. So, ako daw ang mag-host nung amin eh. Okay. Ang tawag sa amin yung 25 years namin na anniversary, it's called the Assumption Velada. Tapos, pupunta kami doon na naka school uniform. Maganda diba? yun. Magandang pakulo Cute. din yun. Magandang mapakulo, pupunta kayo in your school uniform. And it has been the tradition ever since. Kaya yung mga naging very popular na mga graduates mula sa Assumption, lagi silang may ganong photos na sila ay old girl. Old girl ang tawag. Ganun. Tapos ako yung pinag-host. Sabi ko, sure ba kayo? Sure ba kayo? Kasi yung batch before us, yung batch 96, ang nag-host si PR Kanghel. Okay. Ano yan, sa GMA, yan, si Pia yun. So, one batch higher siya sa akin. So, syempre yung batch namin ayaw magpatalo. Sabi nila, ganun ha, meron kayong PR Kanghel. Teka lang, may Nicole Ayala kami. Gusto ko sabihin, sure ba kayo dyan? I'm not the same as before. I don't English enough. Nakakalurk. So, October yun. October. Ang ganda nga ng title nyo. Ano ulit ang title? Velada. Ano ibig sabihin ng Velada? Hindi ko sure, partner. Kaya nga sabi ko, sure ba kayo? Sure ba kayong ako na? Oo, kasi nag-reunion kami. Title lang namin. Title talaga eh. No? Title. Yan. Kita-kits. Ganun yan, lang. ganon. Ganun lang kasimple. Pero nakakaano din yun eh. Nakaka-entice din para mag-join or maka-encourage ng mga batchmates mo na na mag-join. Kailangan pasabog yung title pa lang pasabog na kaagad. Di ba pwede yung iba, libre kainan, libre inuman, pumunta ka lang, di ba? Di ba? Tuloy ang kasiyahan. Yung mga ganun eh. Nakalagay naka-banner. Correct, ganun. Diba? Pero kasi yung velada, partner, siya eh, it's a Spanish word. Okay. For reunion. Yun pala yun. So gawin yung ganun. Isip kay Greek, ganyan, di ba? Tapos isip na ba, pasabog naman. Pasabog yung title. Di ba? Ibig sabihin, reunion. Ano ba? Reunion in Greek. Ayan. Anong magandang lingwahe, partner? Reunion in, Latin na lang. Latin. Okay. Mga pasabog, lalong di naintindihan. May reunion pala. Ano daw yung sinasabi? Akala announcement lang galing sa school. Oo nga. Reunion pala, hindi lang na-gets. Kasi Latin yung ginamit. Union pangit. Union. Baka sabihin, may welga. Oo, baka may welga. Unus, Latin root unus or one. Tapos pag nagdikit, one. Union. Union. Sounds like demonyo. Wag na lang kayong magpasabog tapos hindi. Hindi reunion in Greek, in French. Okay. Pakinggan natin. Anong sinasabi? Hindi ko mapronounce eh. Reunion din, ganun din. Ay, wale. Wale yun. Wag na. Kayo mag-isip. Kaya nyo yan. Te. Pati title sa'yo nakasalalay, te. Good luck sa'yo. Ask for help. Madami naman kayo mag-organize yan eh. Correct. Hindi lang ikaw. And ang alamin ng best practices. Again, this is not the first time this is being organized. So, walang rason para hindi mo siya ma-organize kasi na-organize na nga siya ng iba. Kaya mo yan, te. Hala ka, te. Na-stress lalo. Good luck sa'yo, te. Good luck din sa lahat ng mga may gagawin for the first time. Tandaan, the beginning is always the hardest, pero eventually you'll get the hang of it. Kaya nyo yan. Hala ka, te. I-enjoy mo lang Enjoy yan. mo yung moment kasi minsan ka lang yan. Alam mo, tama ka din sa sinabi mo as we end, partner, na it's important that you enjoy it.
Correct. Kasi Lagi mong it's a iisipin, once in a lifetime experience. Sino sa lahat ng batchmates ang naatasan to organize it? Yes. 'Di ba? Pag natapos din yan, tapos na rin yung opportunity. So once in a lifetime yung opportunity na yan. So enjoy it. And yung Enjoy the ups and downs. Yes, and yung learning mo dyan, yung experience mo dyan, may i-apply mo sa mga susunod mong events. Tama. Birthday mo, birthday ng kamag-anak Correct. mo, anniversary nyo mag-asawa. Yes, true. O, 'di ba? Kasi Ganon. nakuha mo na. Tama. Good luck and halakate. Batiin ko lang na congratulations on her graduation. Lani Kapule, congratulations. Congrats. O siya mga kabisyo, exit na po kami for now. Mamayang alas 9 na may kakausapin na naman tayong tambalanista. Kasi alam niyo naman kapag ka Friday, may chinichika kaming mga tambalanista. Yun yung segment namin ng 9 a.m. Naku, sino kaya ite? Correct. Sino kayang chichikahin natin? Ite. Yan. Ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun!